90% ng mga nagrereklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagtataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang, nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo, bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya, noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye. Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television, now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin, para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Well, hindi natin po pwedeng pangunahan kung ano man ang mangyayari at hindi tayo si Nostradamus at hindi rin ako naniniwala sa hulaan. So, tayo bilang parte ng Senado, we're just ready to do our part and perform our duties and responsibilities. Yan yung sinumpaan naming tungkulin bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. So, whatever it is, ano man ang kailangan namin gawin bilang representatives of the people, senators of the people, yun ang gagawin namin. Once matransmit, walang magagawa. I cannot make a statement or anything because that's already thinking na may magta-transmit, di ba? Hindi natin pwedeng
not even to anticipate na may magdamage. Dapat alam mo yun, when you took your oath as a member of the Senate, alam mo yun, that if ever this happens, you will be sitting as a member of the jury. You will be part of the impeachment court. Alam mo yun. So, it's just there. Sir, Nothing special today or anything. As a senator, when you wake up in the morning, when you do your job every single day, alam mo yun, na parte ng trabaho mo yun. If it comes, it will come. sir, kahit naka-adjourn, pwede kayo mag-hear. Mahirap again na isipin na mayroong mangyayaring ganyan, no? Mahirap. But again, as I mentioned earlier, we're ready, we're prepared kung ano man yung hinihingi sa amin ng aming tungkulin bilang mga miyembro ng Senado. Pero sir, sa process po, what happened? Process. Okay, process. Parang kaya nyo ako tinatanong dahil PhD na ako sa impeachment when I was in the House. Process, iba-iba yung sa House, iba yung rules ng House, iba yung sa Senate, di ba? And when you look at the rules in the Senate, napakagandang topic yan kasi masalimuot yan, mahaba yan, iba yan. You're sitting as an impeachment court if ever it is going to happen, di ba? So, mahaba yan. Tinitignan ko kanina yung rules. Parang form lang yung nandun, walang laman whatsoever. Remember nung time ni Senator Pimentel, di ba sinabi niya, nag-hearing tayo dito as an impeachment court. Hindi pa pala kompleto tong rules natin, ang daming kulang. Pero hindi ba magiging guide yung naging experience in the corona trial? It's some sort of a guide, precedence, etc. But again, mahirap mag-isip ng ganyan kung hindi naman natin parang pinangungunahan natin yung events na possible na mangyari. Ang sinasabi ko lang is that itong mga nakaraan and in history, even the rules ng impeachment, kailangan balangkasin ng mabuti. So sir, kailangan ika-craft pa yung rules specific for these Did you see the rules? Masyadong general. So, pero ibig sabihin kailangan ng bagong rules kasi ang sa nakaraan yung presidente tsaka Chief Justice. So this time, Vice President. So kailangan ng bagong rules? Again, pangungunahan natin ang Senado pagka nagsalita ako. Siguro kung gusto nyo i-off the record nyo kasi para ayokong pangunahan ng mga kasama natin. Ang point ko lang is na kasya 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. That's my comment. Pero sa hindi kayo kinakausap niya? Walang kahit na anong special na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ang dapat tapusin. Pero for this day, sir, may pag-uusap with SP ng mga possible preparation, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, pwede siyang gawin even during the break. It has to be decided upon plenary action yan. You can paikot or discuss about it among yourselves and then promulgate it in the plenary. Sir, some scholars were saying... Guys, even the referral takes a plenary action, okay? I'm sure you guys are aware of that. Sir, ibig sabihin, you will not be able to act on it kung naka-join kayo. Kailangan... Walang plenary. So, Walang plenary, so yeah. So walang plenary, so hindi nyo ma-actionan yun kung isa The rules? na naka-join na kayo. The rules or whatever it is again, there has to be a plenary action, okay? So kung hindi ma-actionan sa plenary, hindi pwedeng action, hindi makakapag-impeachment trial. Possible yun. Lahat ng gagawin namin, even the declaration of the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Pero sir, some scholars were saying na kahit naka-adjourn ng Senado, kayo ang role nyo bilang senador, pero when it comes to impeachment, may special role kayong ginagampanan. So kahit naka-adjourn, you can continue. Nasa Constitution ho, tama. Yeah. Pero again, it is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan
kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng So, pwedeng mag-continue Senado. sa susunod na Senado? Yeah. Is that what you mean? Um, Kung halimbawa matapos all yung things being again it's so hard for me to speak on just ito anticipation na po pwede mangyari, etc. Lahat possible lahat subject to be questioned by anybody, any sector of the society. The scholars were saying, binabanggit kanina ni ma'am, pwede kayong convene as an impeachment court during the break. Merong pwede, merong hindi. Bakit sabihin hindi? I can give you all the arguments, both sides. I can talk about it. But again, it's useless for me to say this. And it's very hard. You have to understand, on my part, I'll be sitting as a judge. I cannot make any comment na pabor o hindi pabor sa kanino mang kampo. Sir, offhand lang, just in case lang naman matuloy yung transfer talaga. Can you walk us through kahit konti lang? Just in case matuloy. Anticipating kung matuloy yung hindi ko alam kung matutuloy nga. Yes, sir, yes, sir. But isang una yung gagawin, sir, ay dapat ma-plansya muna yung rules. Ang unang gagawin, pag-uusapan kung isasama to sa reference of business. I think that's the first step. Di ba? Pero sir, ano po general sentiments ng... I cannot speak for my colleagues. And again, if it is impeachment, as much as possible, we don't want to talk about it. Pero sir, especially anticipating whatever scenarios. No? And you can only convene the impeachment court if ma-refer nyo mamaya sa... ma-refer sa session, sir. Sa plenary. Sabi nyo plenary action, sir, diba? Sige na, pagbibigyan ko kayo ha. Final, dinala. Nasa agenda ba ngayon? Wala. Ilalagay ba sa reference of business o hindi? Pag nalagay sa reference of business, another step, babasahin ba? Pag binasa ba, saan dadalhin? Ni-refer ba? Saan ni-refer? Di ba ganun yung process? So yung transmission, sir,